Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa nakaraang kabanata, tinalo ni Elias, Kulas, at Amihan ang wakwak sa kabundukan at ang tiktik na nagtatago sa ilalim ng baryo tahimik. Nagising ang ikatlong sinag ng bato ng liwayway, at nakakuha si Elias ng matibay na patunay na buhay ang kanyang inang si Rosa sa ilalim ng bundok itim. Ngunit sa ilog patungo sa baryo malinaw, isang puting tela ang biglang nabuhay at binalot si Kulas, habang sa sementeryo ay pinapalitan ng isang balbal ang mga ninakaw na bangkay ng katawan ng saging. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, may mga bagay na mukhang ordinaryo hanggang maramdaman mong humihigpit na ang pagkakayakap. At may mga libingang tila tahimik dahil wala na palaroon ang inyong inilibing. Simulan na natin ang ikawalong kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Pumulupot ang puting lamad sa katawan ni Kulas mula paa hanggang ulo. Buhay ang kumot. Natakpan ang kanyang bibig bago siya makasigaw muli. Mula sa ilog ay umangat ang kubot, isang malapad at maputlang balat na walang mukha, buto, o mata. Kumilos ito na parang telang hinihipan ng hangin at kinaladkad si Kulas patungo sa malalim na tubig. Huwag mong tatagain ang balot. Kasama niyang masasaktan si Kulas. Hinawakan ni Elias ang dulo ng lamad at pilit itong hinila. Dumulas iyon sa kanyang kamay at pumulupot sa sugat sa balikat. Humigpit ang kubot hanggang muling dumugo ang butas na iniwan ng pulang sibat. Sinubukan niyang tawagin ang ikatlong sinag, ngunit hindi lumiwanag ang ikatlong marka. Nagamit mo na ng 3 beses ngayon. Kailangan mong maghintay hanggang sumikat ang araw. Walang oras si Kulas. Tumalon siya sa ilog at hinabol ang kubot. Sa ilalim ng tubig ay nakita niyang kumikilos ang balot na parang malaking palikpik. Nakabaluktot sa loob si Kulas at mabilis na naubusan ng hangin. Itinarak ni Elias ang gulok sa putik at ginamit iyon upang pigilan ang paghila ng nilalang. Ngunit isang bagong lamad ang humiwalay sa kubot at binalot ang kanyang mukha. Nawala ang kanyang paningin at hindi siya makahinga. Sa pampang ay binuksan ni Amihan ang supot ng mga halamang gamot. Ibinuhos niya sa tubig ang abo, asin, at katas ng dayak. Umusok ang ibabaw ng ilog. Lumuwag ang lamad sa mukha ni Elias at ang balot kay Kulas. Hinablot ng binata ang kaibigan at lumangoy patungo sa pampang. Bago sila makarating ay humaba ang kubot at pumulupot sa kanilang dalawa. Humampas si Amihan ng tungkod sa tubig. Ikalawang sinag. Ibalik mo ang hiningang kinukuha nito. Hinawakan ni Elias ang bato ng liwayway. Dumaloy ang gintong liwanag mula sa lamad patungo sa dibdib ni Kulas at Elias. Napabalik ang hangin sa kanilang mga baga at napaatras ang kubot. Mabilis silang nakaahon. Isinuka ni Kulas ang tubig at isang maliit na piraso ng puting balat. Simula ngayon, ayaw ko na ng kumot. Hindi pa tapos. Sa gitna ng ilog ay muling nabuo ang kubot. Umangat sa ibabaw ang 7 bukol na hugis tao. May iba pang buhay na biktimang nakakulong sa loob ng katawan nito. Nasaan sila dinadala? Itinuro ni Amihan ang agos na pumapasok sa ilalim ng lumang gilingan sa kabilang pampang. May pugad sa ilalim ng gilingan. Mula sa sementeryo ay muling tumunog ang kampana. Sa malayo ay nakita nila ang mabalahibong balbal na tumatalon sa pader habang may bangkay sa balikat. Alin ang unahin natin? Ang kumot na kumakain o ang magnanakaw ng patay? Ang mga buhay. Tumango si Amihan kahit nakatingin pa rin sa direksyon ng balbal.
Kapag nakatakas ang balbal, makapaghihintay ang mga bangkay. Ang bihag ng kubot ay hindi. Tinahak nila ang gilid ng ilog patungo sa Sitio Iloglino. 12 bahay ang nakapalibot sa lumang gilingan, ngunit walang ilaw sa mga bintana. Sa bawat bakuran ay may nakasampay na damit na gumagalaw kahit walang hangin. Huwag ninyong hahawakan. Isang matandang labandera ang lumabas mula sa bahay na may hawak na sulo. 2 linggo nang kinukuha ng kubot ang mga naglalaba. Ang unang nawala ay ang anak kong si Mila. Bakit hindi niyo sinunog ang gilingan? Sinubukan namin. Sumigaw mula sa ilalim ang mga nawawala. Ikinuwento niyang nagsimula ang lahat nang dumating ang isang mangangalakal na nakaputing damit. Nag-iwan ito ng rolyo ng mamahaling tela sa gilingan kapalit ng pahintulot na gamitin ang ilog sa isang gabi. Kinaumagahan ay nawawala ang mangangalakal, ngunit gumagalaw na mag-isa ang tela. Sila ka nang nag-iwan ng unang balat. Mula noon, bawat labandera ay natatakot humawak kahit sa sariling damit. Naiintindihan ko na sila. Dinala sila ni Aling Carmen sa silid na pinagtataguan ng mga taga roon. Doon nila natagpuan ang 3 piraso ng balat na napunit mula sa kubot. Kapag lumalapit ang isa sa isa, kusang nagdidikit ang mga gilid na tila sariwang sugat. Hindi natin maaaring hiwain lamang. Bawat putol ay nagiging bagong kubot. Ano ang nagpapagalaw dito? Itinapat ni Amihan ang piraso sa apoy. Lumitaw sa ilalim ng balat ang maninipis na itim na tahi. May karayom sa pinakapuso ng pugad. Iyon ang kailangan nating alisin. Gumawa sila ng plano bago tuluyang magbukang liwayway. Habang naghahanda ang mga taga roon ay sinuri ni Amihan ang bawat piraso ng damit sa paligid ng gilingan. May nakaburdang pangalan sa laylayan ng ilan, mga pangalan ng mga taong kasalukuyang nawawala. Kay Mila ang bestidang iyan. Tinahi ko noong ikasal siya. Gumalaw ang bestida at sinubukang gumapang patungo sa matanda. Tinusok ni Amihan ng karayom na pilak ang laylayan at agad itong tumigil. Kumikilos ang kubot sa pamamagitan ng mga alaala ng may-ari. Ginagamit nito ang damit upang tawagin ang mga mahal sa buhay ng bihag. Mula sa gilingan ay narinig nila ang mahinang tinig ni Mila. Inay, tulungan mo ako. Tumakbo si Aling Carmen, ngunit hinarang siya ni Elias. Hindi pa natin alam kung siya talaga yon. Inay, malamig dito. Umiyak ang matanda, ngunit hindi lumapit. Kapag tunay kang anak ko, alam mong hindi kita pababayaan. Maghintay ka pa ng kaunti. Biglang nagbago ang tinig at naging malalim na ungol. Hindi kayo makaaabot sa puso ko. Gumapang ang lahat ng nakasampay na damit patungo sa kanila. Binalot ng isang kamiseta ang mukha ng taga roon habang pumulupot ang pantalon sa leeg ng isa pa. Pinaghahampas ni na Elias at kulas ng sulo ang mga buhay na tela. Hindi nasusunog ang mga ito hanggat basa, kaya binudburan ni Amihan ng abo bago muling sindihan. Isa-isang kumunot at naging ordinaryong tela ang mga gumagapang na damit. Magpapakulo ang mga taga-sityo ng tubig na may abo, asin at dayak. Ibubuhos nila iyon sa ilog upang piliting lumuwag ang mga balot. Samantala, papasok sina Elias, Kulas, at Amihan sa ilalim ng gilingan upang kunin ang itim na karayom. Kakagaling ko lang sa loob ng kubot. Kaya alam mo na ang pakiramdam. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw kong bumalik. Pagsikat ng unang liwanag ay pinakawalan ng mga taga roon ang mainit na halo sa agos. Nagkulay abo ang tubig at nagsimulang magwala ang mga damit sa mga sampayan. Isa-isang lumipad ang mga yon patungo sa gilingan at nagdikit-dikit upang maging dambuhalang laman. Bumuka sa gitna nito ang isang siwang na tila bibig. Akin ang kanilang hininga. Sumugod ang kubot sa mga bahay. Hinarang ito ng mga taga roon gamit ang mga sulo at banga ng mainit na tubig. Sinamantala ni na Elias ang pagkakataon at pumasok sa lumang gilingan. Sa ilalim ng sirang gilingang bato ay may hagdang pababa sa ilog.
Maputik ang bawat baitang at nababalutan ng mga piraso ng buhay na balat. Sa ikatlong baitang ay biglang humigpit ang balat sa sapatos ni Kulas. Dumikit ang kanyang paa sa hagdan habang mabilis na umaakyat sa binti ang manipis na laman. Amihan, ginagamit na naman akong sukat ng kumot. Pinahiran ng dalaga ng dayap ang bukong-bukong niya at natunaw ang kapit. Sa susunod na baitang ay may nakasabit na mukha ng tao sa pader. Nang ilapit ni Elias ang sulo ay napagtanto niyang balat lamang iyon na ginaya ang mukha ng isa sa mga bihag. Elias, buksan mo ako. Sumunod na lumitaw sa pader ang mukha ni Rosa. Anak, narito ang daan patungo sa akin. Pumikit si Elias at tinakpan ng abo ang huwad na mukha. Hindi mo alam ang sinabi ng ina ko sa liham. Napunit ang mukha at naging walang anyong balat. Natututo ang mga nilalang nilakan sa takot mo. Kung gayon, matututo rin silang hindi ako madaling sumunod. Sa ibaba ay umabot hanggang dibdib ang malamig na tubig. May mga hiblang gumagapang sa ilalim at kumakapa sa kanilang mga sugat. Gumawa si Kulas ng panangga mula sa dalawang tabla at itinulak ang mga hibla palayo. Dahan-dahan silang sumulong hanggang marating ang silid sa pinakailalim ng gilingan. Nang marating nila ang ilalim ay nakita nila ang 7 taong nakasabit sa kisam. Nakabalot ang bawat isa sa malinaw na lamad at nakakabit sa isang makapal na hibla. Mila! Dumilat ang isang dalaga sa loob ng balot. Buhay siya, ngunit halos hindi na gumagalaw ang kanyang dibdib. Huwag putulin ang hibla. Iyon ang daanan ng hininga nila. Sa gitna ng silid ay may bilog na kumpol ng balat na patuloy na tumitibo. Nakatuhog dito ang mahabang karayom na itim at may tatak ng itim na buwan. Babawiin ko ang karayom. Bantayan niyo ang mga bihag. Lumapit siya, ngunit bumuka ang sahig at sumabog pa itaas ang 10 lamad. Binalot ng una ang kanyang gulok. Pumulupot ang ikalawa sa leeg, habang ang ikatlo ay humigpit sa sugatang balikat. Sinubukan niyang pabilisin ang katawan gamit ang ikatlong sinad. Sumilay ang liwanag dahil bagong araw na, at mabilis siyang nakalundag bago tuluyang maisara ang balot. Tinaga niya ang hibla sa leeg, ngunit 2 bagong piraso ang nabuo. Sinabi ng huwag hiwain. Ngayon mo na alala. Hinampas ni Amihan ng kampanang buto ang sahig. Kumulot ang mga lamad at nagsimulang sumunod sa tunog. Kulas, ilayo mo sila sa mga bihag. Kinuha ni Kulas ang kampana at tumakbo paikot sa silid. Halika, mga kumot. Narito ang pinakagusto ninyong balutin. Hinabol siya ng mga lamad at bumuo ng malaking bilog. Tumalon siya sa ibabaw ng gilingang bato, ngunit nadulas ang sugatang hita. Binalot ng kubot ang kanyang kaliwang binti at mabilis na gumapang patungo sa baywang. Ibinuhos ni Amihan ang natitirang katas ng dayap sa balat. Umusok iyon at kumawala si Kulas. Samantala, pinalakas ni Elias ang unang sinad. Sa loob ng tumitibok na kumpol ay nakita niya ang itim na sinulid na nakakabit sa karayom. Hindi niya hinila ang karayom. Sa halip, binaligtad niya ang direksyon ng sinulid gamit ang ikalawang sinad. Ibalik mo ang hiningang hindi kusang ibinigay. Dumaloy ang liwanag sa 7 hibla. Sabay-sabay na huminga ng malalim ang mga bihag. Lumuwag ang kanilang mga balot at bumagsak sila sa mga bisig ni Amihan at Kulas. Nang mawalan ng bihag, kumuyom ang buong pugad sa paligid ni Elias. Nagsara ang lamad at binalot siya sa isang madilim at masikip na kulungan. Dumikit ang balat sa kanyang bibig, ilong, at mga sugat. Habang naubusan ng hangin ay narinig niya ang boses ni Lakan. Isang araw, ikaw mismo ang magdadala sa akin ng lahat ng susi. Hindi. Yan din ang sinabi ng iyong ina bago niya piniling sumama. Hinawakan ni Elias ang itim na karayom sa loob ng kumpol. Bumaon ang dulo nito sa kanyang palad, ngunit hindi siya bumitaw. Sa labas ay sabay na hinila ni Kulas at Amihan ang kampanang buto.
Tumunog ito ng napakalakas at kumibot ang buong kubot. Sinamantala ni Elias ang sandali at binunot ang karayom. Napigtal ang maiitim na tahi sa bawat bahagi ng halimaw. Napunit ang kubot mula sa loob at naging ordinaryong basang tela. Bumagsak si Elias sa sahig habang humahabol ng hininga. Niyakap ni Aling Carmen ang anak niyang si Mila. Buhay rin ang 6 pang bihag, bagaman mahina at sugatan. Maaari na ba akong magsuot ulit ng kumot? Kapag nilabhan mo muna. Mas gusto ko ng lamigin. Bago sila umalis, binali ni Elias ang itim na karayom at sinunog ni Amihan ang mga piraso. Sa loob ng tatak ng itim na buwan ay may nakaukit na maliit na larawan ng isang libingan. Patungo sa Baryo Malinaw ang susunod na bakas. Pagsapit ng hapon ay pumasok sila sa Baryo Malinaw. Sa halip na magbuni sa nalalapit na pista, nagluluksa ang buong pamayanan. 11 libingan ang natagpuang walang bangkay. Sa bawat kabaong ay may katawan ng saging na binalot sa damit ng namatay. Akala namin si Mang Pilo ang nagnanakaw. Itinuro niya ang matandang tagapagbantay ng sementeryo na nakagapos sa poste. 50 taon kong binantayan ang mga patay. Hindi ko sila gagalawin kahit gutom ako. May ibang gutom na gumagalaw sa kanila. Ipinakita ni Elias ang bakas ng mabalahibong paa sa gilid ng isang libingan. Balbal ang kumuha. Bakit kailangan nito ang mga bangkay? Kinakain ng balbal ang patay. Ngunit kung 11 ang sabay-sabay nitong kinuha, may iba itong hinahanap. Tiningnan ni Elias ang mapa ng mga ugat. Ang mga linya ay nagtatagpo sa libingan ng isang babaeng nagngangalang Teresa Manaloto. Manaloto. Pinsan siya ng isang babaeng dumating dito 15 taon na ang nakalipas. Rosa ang pangalan. Mabilis na lumapit si Elias. Nakita mo ang ina ko. Isang gabi lamang. Sugatan siya at may hinahabol na lalaking nakaputi. May ibinigay siyang liham kay Teresa. Sinabi niyang itago iyon sa lugar na walang buhay na magnanakaw ang maghahanap. Sa kabaong niya. Bago pumunta sa libingan ay sinuri nila ang 11 katawan ng saging na iniwan sa mga kabaong. Bawat isa ay hinugis na parang tao at binalot sa tunay na damit ng namatay. Sa lieg ng mga ito ay may kagat na puno ng maitim na laway. Iyan ang paraan ng balbal upang manatili ang amoy ng patay. Hindi agad malalaman ng pamilya na wala na ang bangkay. Sa ilalim ng unang puno ng saging ay nakita ni Kulas ang maliit na piraso ng papel. Bahagi ba ito ng liham? Binasa ni Amihan ang kupas na salita. Hindi. Listahan ito ng mga bagong libing. 12 pangalan ang nakasulat, ngunit 11 lamang ang nabuksang libingan. Si Lolo Gardo ang ika-12. Ililibing siya ngayong gabi. Babalikan ng balbal ang sementeryo. Gumawa sila ng huwad na kabaong at pinuno iyon ng mga batong binalot sa kumot. Sa ilalim ng bato ay nagtago si Kulas habang hawak ang lubid na may mga kampanilya. Bakit ako ang nasa kabaong? Ikaw ang kasya. Mas maikli lang ako ng kaunti. Isara na natin bago siya magpatuloy. Pagsapit ng hating gabi ay inilagay nila ang huwad na kabaong sa bagong hukay. Nagtago sina Elias at Amihan sa likod ng kapilya habang nagbabantay si Mang Pilo sa kampanaryo. Kumapal ang amoy ng nabubulok na laman kahit walang bangkay sa loob. Isa-isang namatay ang mga kandila sa paligid ng hukay. Mula sa lupa ay may narinig na mabibigat na hakbang. Hindi sa ibabaw nagmumula ang balbal. Gumagapang ito sa ilalim ng mga libingan. Isang mabalahibong kamay ang sumingit sa ilalim ng kabaong at hinila iyon pababa. Pinatunog ni Kulas ang mga kampanilya. Hinila ni na Elias at Amihan ang nakataling lubid, ngunit mas malakas ang nilalang sa ilalim. Nabiyak ang lupa at lumitaw ang kalahati ng mukha ng balbal. Kinagat nito ang kahoy at pinilas ang takip ng kabaong. Nagkamali ka ng hapunan.
Itinarak niya ang sibat sa bibig ng halimaw. Umatras ang balbal at naglaho sa lagusan habang iniiwan ang bakas ng maitim na dugo. Nakaligtas si Kulas, ngunit nakita nilang kinagat ang isang sulok ng kumot at pinalitan iyon ng balat ng saging. Kaya nitong magpalit kahit hindi buong bangkay. Ang laway nito ang nagbabago sa anumang laman ng halaman. Sinundan ng mapa ng mga ugat ang bakas ng dugo patungo sa libingan ni Teresa. Pumunta sila sa libingan ni Teresa. Bukas ang kabaong at puno ng saging ang nasa loob. Ngunit sa dibdib ng saging ay may hiwang bagong-bago. Nakuha na ng balbal ang liham. Biglang kumalabog ang kampana ng sementeryo. Sa ibabaw ng kapilya ay nakadapo ang balbal. Kasing laki ito ng kalabaw, balot sa makapal na balahibo, at may mahabang kuko na punang lupa. Sa bibig nito ay nakasabit ang bulok na tela mula sa isang bangkay. Hinahanap ba ninyo ito? Hawak nito ang isang lumang liham na may pulang mansa. Ibigay mo sa akin. Ipinangako ng lakan ng 1,000 bangkay kapalit ng papel na ito. Hindi mo naman kayang kumain ng 1,000. Hindi ko kailangang kainin agad. Tumalo ng balbal sa kabilang pader at tumakbo patungo sa gubat. Hinabol ito nina Elias, Kulas at Amihan. Sa ilalim ng mga ugat ng balete ay natagpuan nila ang lagusan patungo sa pugad. Mabaho ang hangin at puno ng mga piraso ng kabaong ang sahig. Sa loob ay nakasalansan ang mga ninakaw na bangkay. Ang iba ay bago pa. Ang iba na may mga buto na lamang at may bakas ng malalaking kagat. Hindi kinain ang 11 bagong bangkay. Isa-isa lamang binuksan ang kanilang mga damit upang hanapin ang liham. May oras pa upang ibalik sila sa pamilya. Mula sa likod ng tambak ay may narinig silang mahinang pagkatok. May isang kabaong na nakatayo ng tuwid at nakatali sa makapal na ugat. Nang buksan nila iyon ay natagpuan ang buhay na si Mang Pilo. Akala ko nasa kampanaryo ka. May humila sa akin mula sa ilalim ng hagdan. Ginaya ng balbal ang aking katawan at bumalik sa baryo. Nagkatinginan ang tatlo. Ang kasama ni Kapitana Rosing ay hindi si Mang Pilo. Biglang umalingaw-ngaw mula sa malayo ang kampana ng sementeryo. Kapag pinatunog ng tuloy-tuloy ang kampana, ibig sabihin ay may bagong namatay. Inilayo tayo ng balbal upang makabalik sa baryo. Sinubukan nilang umalis, ngunit nagsara ang lagusan. Mula sa mga dingding ay tumubo ang makakapal na ugat ng saging. Pumulupot ang mga iyon sa mga kabaong at itinulak ang mga bangkay patungo sa malalim na hukay. Tumalon sina Elias at Kulas upang pigilan ang unang kabaong. Kumapit naman si Amihan sa ikalawa habang pinutol ni Mang Pilo ang ugat gamit ang maliit na pala. Bumuka ang ilalim ng hukay at lumitaw ang daan-daang ngipin na nakabaon sa lupa. Pati pugad niya ay may bibig. Itinarak ni Elias ang gulok sa pagitan ng mga ngipin at ginamit iyon bilang harang. Pinatunog ni Amihan ang kampanang buto. Nagising ang mga kaluluwa ng mga ninakaw na bangkay at hinawakan ang mga ugat. Sa tulong ng mga anino ay naiangat nila ang mga kabaong palayo sa hukay. Hindi ko hahayaang mawala silang muli. Pinaghampas niya ng pala ang mga ngipin hanggang makagawa sila ng daan patungo sa gilid. Ngunit bago sila makatakas ay may mabigat na nilalang na bumagsak sa bungad. Mula sa pinakamadilim na bahagi ng pugad ay lumabas ang balbal. Wala na sa kamay nito ang liham. Saan mo itinago? Sa lugar na hindi mo kayang kunin nang hindi ako pinapatay. Ibinuka nito ang bibig. Sa pagitan ng mga pangil ay nakita nila ang sulok ng liham. Nilunok ng balbal ang papel. Sumugod si Elias at humampas sa tiyan. Sinalag ng makapal na kuko ang gulok at kumiskis ang bakal sa buto. Hinampas siya ng balbal sa dibdib at tumilapon sa ibabaw ng sirang kabaong. Bumagsak si Kulas mula sa gilid at ibinaon ang bagong sibat sa likod ng nilalang. Hindi tumagos ng malalim ang talim sa makapal na balahibo.
Mas masarap ang buhay kaysa sa patay. Sinunggaban nito si Kulas at ibinuka ang bibig sa ibabaw ng kanyang mukha. Iwinasiwas ni Amihan ang kampanang buto. Napangiwi ang balbal at binitiwan ang binata. Mula sa mga bangkay ay umangat ang mapuputlang anino ng mga kaluluwa. Ibalik mo kami. Nagwala ang balbal at pinaghahampas ang mga anino. Dumaan lamang ang mga kuko sa kanila. Ginamit ni Elias ang unang sinag at nakita ang itim na markang nasa tiyan ng nilalang. Nasa ilalim nito ang liham, nakabalot sa maitim na dagta upang hindi matunaw. Kailangan nating ilabas ang marka sa tiyan. May paraan bang hindi tayo ang kainin? Kapag pinilit nating bumuka ang bibig, maaaring maisuka nito ang anumang hindi pa natutunaw. Kumuha si Kulas ng buto ng hita mula sa sahig. Pasensya na po. Hihiramin ko lang. Sumugod siya at isinuksok ang buto sa pagitan ng mga pangil ng balbal. Kumagat ang nilalang, ngunit hindi agad nabali ang makapal na buto. Hinila ni Amihan ang ibabang panga gamit ang lubid na may asin. Tumalon si Elias sa likod at pumulupot ang braso sa lig nito. Pinakawalan niya ang ikatlong sinad. Sa maikling bugso ng lakas ay naiangat niya ang ulo ng dambuhalang nilalang. Ibinuhos ni Kulas sa bibig nito ang abo at mapait na halamang dala ni Amihan. Umubo ang balbal at sumuka ng maitim na dagta, mga piraso ng tela, at ang nakabalot na liham. Mabilis na sinunggaban ni Amihan ang papel. Ngunit kasabay nito ay pumutok ang lubid at kumawala ang balbal. Kinagat nito ang tagiliran ni Elias at ibinaon ang mga pangil sa dating sugat. Napasigaw ang binata at nawala ang liwanag ng ikatlong sinad. Hinila ng balbal ang laman sa kanyang tagiliran, ngunit itinarak ni Elias ang bulok sa lalamunan nito. Tumagas ang maitim na dugo sa talim. Pumulupot ang dila ng nilalang sa kanyang pulso at pilit inagaw ang sandata. Tinaga ni Kulas ang dila gamit ang maikling itak. Naputol ang dulo at kumawala si Elias. Umakyat ang balbal sa pader ng pugad upang tumakas. Hinila ni Amihan ang kampanang buto at tumunog iyon sa tabi ng tainga ng nilalang. Nawalan ito ng balanse at bumagsak sa tambak ng mga kabaong. Sa ilalim ng mga kahoy ay may matulis na bakal na mula sa mga sirang krus. Tumagos ang tatlong bakal sa dibdib at tiyan ng balbal. Patuloy pa rin itong gumapang patungo sa mga bangkay. Akin ang mga patay. Hinawakan ni Elias ang tatak ng itim na buwan sa tiyan nito. Hindi pag-aari ang mga taong hindi na makalaban. Pinakawalan niya ang ikalawang sinad. Bumalik sa mga bangkay ang mga personal na gamit at piraso ng katawang ninakaw ng balbal. Nagsara ang may itim na marka sa kanilang balat. Samantala, bumuka ang marka sa tiyan ng halimaw at lumabas ang lahat ng sakit na ipinasa nito sa mga patay. Nanginig ang katawan ng balbal at unti-unting naging abo ang makapal na balahibo. Sa huling paghina ay lumabas mula sa bibig nito ang tinig nilakan. Basahin mo ang liham, Elias. Bawat katotohanang matututuhan mo ay lalo kang maglalapit sa akin. Namatay ang balbal at nawala ang tatak ng itim na buwan. Maingat na binuksan ni Amihan ang liham. Kupas ang tinta, ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay. Mahal kong Elias, kung binabasa mo ito, maaaring malaki ka na at matagal mo na akong kinamumuhian. Nais kong malaman mong hindi kita iniwan dahil ayaw kitang makasama. Namatay ang iyong amang si Ramon upang pigilan si Lakan na makuha ang bato ng liwayway. Nangako si Lakan na hindi kanya gagalawin kung kusang sasama ako sa angkan ng itim na buwan. Alam kong maaaring kasinungalingan iyon, ngunit ikaw lamang ang natitira sa akin. Pinili kong bumili ng panahon para mabuhay ka. Ang kampanang buto ang unang susi, ngunit huwag mo itong dadalhin sa huling pinto kapag nagising na ang pitong sinag. Hindi lamang pagbubukas ng pinto ang kailangan ni Lakan. Kailangan niya ang liwanag ng ating angkan upang gisingin ang nasa kabila. Sa bawat bantay na iyong napapatay o napalalaya, may enerhiyang nakakarating sa tatak ng itim na buwan.
Kung makarating ka sa akin, huwag mong hayaang ang pagmamahal mo ang maging sandatang gagamitin niya laban sa buong daigdig. Anak, patawarin mo ako. Hindi kita iniwan. Pinili kong manatili sa dilim upang magkaroon ka ng pagkakataong lumaki sa liwanag. Matagal na nakatitig si Elias sa liham. Pumatak ang luha niya sa pangalan ng kanyang ina. Makikita natin siya. At kung kailangan kong pumili sa kanya at sa lahat ng buhay sa labas ng pinto. Hindi mo kailangang sagutin ngayon. Kapag dumating ang araw, hindi ka mag-iisa. Tinupi ni Elias ang liham at inilagay sa tabi ng pulang telang may pangalan niya. Ibinalik nila sa baryo Malinaw ang 11 bangkay. Bawat pamilya ay nabigyan ng pagkakataong mailibing muli ng maayos ang kanilang mahal sa buhay. Pinalaya si Mang Pilo at humingi ng tawad ang mga taong mabilis na humatol sa kanya. Hindi namin mababawi ang pagkapahiya at takot na ipinaramdam namin sa iyo. Maaari ninyong simulan sa pagtulong sa akin na ayusin ang bawat libingan. Pagsapit ng susunod na araw ay gumalaw ang mapa ng mga ugat. Lumitaw ang daan patungo sa Baryo Abo, isang pamayanang malapit sa tuyong kabubatan. Sa mapa ay may larawan ng malaking bibig na kumakain ng tao at matandang babaeng nakagapos sa loob ng bilog. Busaw at mangkukulam. Alin ang nakakulong? Hindi malinaw. Malalaman natin pagdating doon. Kinagabihan ay narating nila ang tuyong kagubatan sa labas ng Baryo Abo. May amoy ng nasusunog na karne sa hangin. Sa pagitan ng mga puno ay nakita nila ang isang pangkat ng lalaking may itim na maskara. May itinutulak silang karitong may 3 taong nakagapos. Dalhin sila sa hukay. Gutom na ang busaw. Sinundan ni na Elias ang kariton hanggang sa isang malaking hawlangyari sa bakal. Sa loob ay nakadapa ang mabangis na nilalang na may mahahabang braso, bunganga hanggang dibdib, at mga butong nakatusok sa likod. Gutom. Sa kabilang haula ay nakagapos ang isang matandang babae. Lumayo kayo. Hindi ako ang kumokontrol sa busaw. Biglang nagliwanag ang mga mata ng matanda. Ngunit kapag binuksan ninyo ang hawla, mapipilitan akong isumpa kayong lahat. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang 8 kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Sa mga bihag ng kubot, natutuhan nating kailangang unahin ang buhay na maaari pang iligtas. May mga bagay na mahalaga at kailangang mabawi, ngunit walang kasulatan, susi, o kayamanan ang higit sa hininga ng isang taong nasa panganib. Ang ginawa ng balbal ay paalala namang nararapat pa ring igalang ang mga yumaw at ang pamilyang nagmamahal sa kanila. Ang taong wala ng kakayahang ipagtanggol ang sarili ay hindi dapat pagkaitan ng dangal. At sa liham ni Rosa, nalaman nating may mga magulang na gumagawa ng napakasakit na desisyon upang mailigtas ang kanilang anak. Maaaring hindi perpekto ang kanilang pagpili, ngunit hindi nangangahulugang nawala ang kanilang pagmamahal. Sa susunod na kabanata, haharapin nina Elias, Kulas, at Amihan ang gutom na busaw na pinakakain ng isang lihim na pangkat, bago nila tuklasin kung ang matandang mangkukulam ay tunay na kaaway o isa ring bihat. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong mahilig kumuha ng damit na hindi sa kanya at lumalakad sa sementeryo kapag hating gabi. Hanggang sa muli mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, ngunit kapag gumalaw ang inyong kumot kahit walang hangin, huwag ninyong hayaang umabot ito sa inyong mukha. At kung may nakita kayong puno ng saging sa loob ng kabaong, huwag nang hanapin kung sino ang tunay na nakahiga sa pugad ng balbal.